Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So, a pleasant day, my dear students. So, welcome to your introduction to the philosophy of the human person. So, today we will tackle the lesson 8, so the last lesson. So, human person as oriented towards their impending death. So, here's our last topic in their semester. So, before we start our new lesson, we before we start to the lesson, we have an objectives that we need to accomplish today. So at the end of this module, the learners are expected to explain the significance of death in the existence of person. 2. Recognize that death is inevitable. 3 is reflect on the meaning of life. So here's our objectives, the whole lesson that we need to accomplish today. Now let's proceed to the lesson 1. The lesson 8. So human person as oriented towards their impending death. Nothing lasts forever. The cycles of being born, growing up and growing old, and dying is reality. We have limited time on earth, and whether we like it or not, we are bound to die. That is real. It is a part of our being. So, human person as oriented towards their impending death, ito ay tumutukoy sa katotohanan na ang tao ay nilikhang may kamalayan na siya ay mamamatay balang araw. So, ang tao ay hindi lamang nabubuhay para sa kasalukuyan, bahagi ng kanyang pagiging tao ang pagkaunawa at pagtanggap na siya ay mamamatay. May hangganan na darating ang araw na siya ay mamamatay. So mga mahalagang punto, may kamalayang mamatay. Ang tao lamang sa lahat ng nilalalang ang may kakayang maisip tungkol sa kamatayan. Pangalawa, nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Dahil alam ng tao na limitado ang oras niya sa mundo, sinisikap niyang bigyang saysay at direksyon ng kanyang buhay. Pangatlo, paghahandaan ng kamatayan. Sa maraming kultura ng pananampalataya, ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Pang-apat, nagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay. Ang kamalayan at sa kamatayan ay nagtuturo sa tao ng kahalagahan ng bawat sandali. So ang halimbawa nito, ang isang tao, alam na maikli lamang ang buhay, ay maaaring mas magsikap upang makamit ang kanyang mga layunin. So ang tao ay nakatuon sa kanyang kamalayan, hindi upang matakot, sa kamatayan, hindi upang matakot, kundi upang mas lalong pahalagaan ang buhay. Ang kamalayang ito ay nagtutulak sa kanya upang mamuhay ng may layunin at kabutihan at lalo na't may pananagutan. So yun po si human person as oriented towards their impending death. So now, let's proceed to the second one. Death is commonly understood as the end of bodily function. It also refers to the separation of the body and spirit. Everything that exists in the universe comes to an end, and we humans are not exempted. The acceptance of being a temporary individual in this world gives us a clearer vision on how to live life to the fullest and understand the meaning of our existence. So, on the word death, ito ay ang kamatayan. Ang kamatayan ay ang mga katapusan ng buhay ng isang tao, nating mga tao. Isa itong hindi maiwasang bahagi ng ating pag-iiral bilang isang tao. Lahat ng isinilang dito sa ating mundong ginagalawan ay haharap sa kamatayan sa takdang panahon. Sa kabila ng pagiging masakit at misteryoso, ang kamatayan ay nagbibigay din ng malalim na kahulugan sa ating buhay. So ang kamatayan, ito ay physical na wakas ng buhay, paghinto ng tibok ng ating puso, hinga at paggana ng katawan. Sa simula ng bagong yugto, tulad ng langit, impyerno, reincarnation o kalayaan ng ating kaluluwa. So mga pananaw o kahulugan ng kamatayan. So biological na pananaw. Ito ay kamatayan bilang proseso ng paghinto ng mga biological function ng ating katawan. So philosophical pananaw. Ito ang kamatayan bilang bahagi ng pagiging tao. So, panrelihiyong pananaw.
ito ay kamatayan ay hindi wakas kundi simula ng buhay na walang hanggan. So, bakit mahalaga ang kamatayan sa buhay ng tao? Nagpapalalim ng kahulugan sa buhay dahil may katapusan ng buhay, pinipili natin gamitin ito sa makabuluhang paraan. Pangalawa, nagpapaalala ng ating pagiging limitado. Hindi tayo makapangyarihan at hindi tayo mananatiling magpakilanman. Pangatlo, nagpapalakas ng pananampalataya. Sa harap ng kamatayan, marami ang lumalapit sa Diyos at naghahanap ng kahulugan. So, mga halimbawa ng epekto ng kamatayan, ang isang taong nawalan ng mahal sa buhay ay maaaring mas pahalaga ng oras at mga ugnayan. Pangalawang example, ang isang may malubhang sakit ay maaaring biglang magnilay at baguhin ang kanyang buhay. So, ang kamatayan daw, ito ay isang katotohanan hindi natin kayang takasan. Ngunit sa halip na katakutan, ito dapat natin itong tanggapin bilang paalala na ang buhay ay mahalaga, na dapat natin itong gamitin sa paggawa ng kabutihan, pagmamahal, at paghahanda, hindi lamang sa katapusan, kundi sa kahulugan ng ating buong pag-iiral o buong buhay. So now, let's proceed to the next one. So, the next one is what makes us happy. Happiness is a state of being, overall physical condition of a person, not just only an emotion or a decision. We do not choose happiness because we feel it. We do not choose happiness because we need it. But happiness is the totally of who we are as human beings. So, sabi dyan, so ang kasiyahan o kaligayahan ay isang damdamin na hinahangad nating mga tao. Iba-iba ang nagpapasaya sa bawat isa. Ngunit narito ang ilang mga karaniwang dahilan kung bakit tayo nagiging masaya. Una, mga mahal sa buhay. So, ang oras na ginugugol natin kasama ang pamilya, kaibigan, at mga taong mahalaga sa atin ay nagbibigay ng kasiyahan. So, halimbawa, masaya tayo kapag may bonding sa pamilya o kapag may kaibigan, laging nandyan sa oras ng ating pangangailangan. So, pangalawa, kalusugan. Kapag tayo ay malusog, mas nagiging magaan ang pakiramdam at mas nakakakilos tayo ng maayos. So, halimbawa nito, masaya tayo kapag wala tayong iniindang sakit o kapag nakakakain tayo ng masusustansyang pagkain. So, pangatlo, pag-abot sa mga layunin. Ang pagkamit ng mga personal na layunin o pangarap, maliit man o malaki, ay nagbibigay ng kasiyahan at pakiramdam ng ating mga tagumpay. So, halimbawa, masaya tayo kapag nakapasa tayo sa exam, nakatanggap tayo ng trabaho, o natapos natin ang ating mga proyekto. Pang-apat, pagkakaroon ng layunin o kahulugan. Mas masaya tayong mga tao kapag nararamdaman natin na may saysay o layunin ng ating buhay. Maaaring ito ay pagtulong sa iba, pagtupad sa tungkulin o paggawa ng mga bagay na mahalaga sa kanya. So, pang-anim, pag-iwas sa stress at negatibong emosyon. Kapag natututo tayong harapin ang problema ng maayos, magpatawad at mag-move on, mas lumalawak ang espasyo para sa ating buhay. So, ang kasiyahan ay hindi lang nakukuha sa material na bagay, tandaan nyo ito class, kundi sa karanasan, ugnayan, at pananaw sa ating buhay. Kapag natutunan nating pahalagaan ang ating mga simpleng bagay at patuloy na nag-grow bilang isang tao, mas nagiging masaya at nakokontento kung ano ang meron tayo. So, yun po yung dahilan kung minsan bakit po tayo nagiging masaya. So now, let's proceed to the next slide. So the next slide is kinds of good. So we have a kinds of good that we tackled today. So now, let's proceed to the first kinds of good. The noble good is one which is pursued for its own sake. Example is love and friendship. So, ang noble good, ito ay isang malalim at makabuluhang kabutihan na hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kapakanan ng ibang tao. Ito ay mga uri ng kabutihan o layunin na may mataas na moral na halaga, ibig sabihin, marangal, makatao, at may dalang tunay na kahulugan. So, ibig sabihin nito, ang noble good ay bilang marangal na kabutihan, dakilang layunin, at higit sa lahat, makataong kagalingan. So, ang mga halimbawa nito is pagtulong sa kapwa kahit walang kapalit. So, pangalawang halimbawa nito is paglaban para sa katarungan o karapatang ng tao. So, pangatlong halimbawa,
pagturo o pag-aalaga sa mga batang nangangailangan. So, ano ang kaibahan nito sa karaniwang kabutihan? So, karaniwang kabutihan ay maaaring simpleng kabaitan, halimbawa pagngiti, pagtulong sa kaibigan. So, si noble good naman, ito ay may mataas na moral na antas ng pagtulong. So, ito ay may sakripisyo, prinsipyo, at layuning hindi pansarili lamang. So, ang noble good ay isang marangal at makabuluhang kabutihan na ginagawa nating mga tao hindi dahil kailangan, kundi dahil tama at makatao ito. Isa itong uri ng kabutihan na nagbibigay saysay sa ating mga buhay at tumutulong sa kapakanan ng mas nakakarami. So yun po si noble good. So now let's proceed to the second kinds of good. So useful good is found only from what it can provide. Example is money and I. So sabi diyan, si useful good daw, ito ay tumutukoy sa isang bagay o gawain na may silbi o pakinabang. Ibig sabihin, ito ay kapaki-pakinabang at nakakatulong sa isang layunin or pangangailangan nating mga tao. So, mga posibleng pagsasalin nito is kapaki-pakinabang na kabutihan, mabuting bagay na may gamit, bagay o gawain na may silbi. So, halimbawa, isang gamit tulad ng cellphone or computer. Pangalawa, pagtuturo ng tamang kaalaman. Pangatlo, paglilinis ng kapaligiran. So, ang pagkakaiba ni useful good sa noble good, si useful good para sa pakinabang o silbi, maaring simpleng bagay, gamit, serbisyo o impormasyon, praktikalidad. So, si noble good naman para sa mataas na prinsipyo, kadalasan moral o makatao, pagtulong ng walang kapalit, marangal na layunin o kabutihan. So yun po yung difference nila. So, si useful good ay anumang bagay, serbisyo o gawain na may silbi at nakakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay o sa pagtupad ng ating layunin. Hindi man ito kasing lalim ng noble good, mahalaga pa rin ito dahil ito ay nagbibigay ng practical na halaga. So now, let's proceed to the last one. Pleasurable good is good so long as it provides pleasure, whatever the source of our happiness right now. Let us see to it that it's real and meaningful. So, si pleasurable, ito naman ay tumutukoy sa isang bagay o karanasan na mabuti dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan o kaligayahan. Sa madaling salita, ito ay mabuting bagay na nagbibigay ng sarap o ligayang panandalian man o pangmatagalan. So, mga halimbawa nito is pagkain ng paboritong pagkain. So, mabuti dahil nagbibigay ito ng kasiyahan sa panlasa. So, pangalawa, pakikinig sa musika o panonood ng pelikula. Pangatlo, pagtawa kasama ang mga kaibigan. So, yun po yung mga halimbawa ni pleasurable. So, si pleasurable good ay isang mabuting bagay o karanasan na nagbibigay saya, sarap o aliw. Hindi man ito palaging malalim o marangal, ito ay mahalaga rin sa ating buhay dahil nakakatulong ito sa ating emosyonal na kalusugan at kasiyahan. So ano nga ba yung pagkakaiba ni pleasurable good sa ibang kabutihan? So si pleasurable good, ito ay mabuting bagay na nagbibigay ng kasiyahan, gaya ng pagkain, musika, or laro. Si useful good naman, mabuting bagay na may silbi o gamit, like cellphone, libro, or serbisyo. Si noble good naman is mabuting bagay na marangal at makatao. Halimbawa nito is pagtulong sa nangangailangan. So, yun po yung difference nilang tatlo. So, now let's proceed to the last one. I think this is the last one. So, suffering is generally viewed as a state of feeling discomfort or pain. It can come in the form of physical suffering when one experiences bodily pain. So example ito, injury, or it may be a mental suffering when it involves our minds and emotions, such as a depression or loneliness. So si suffering naman daw, ito ay pagdurusa o paghihirap. Ito ay tumutukoy sa matinding sakit, kalungkutan o hirap, maaring physical, emotional, or mental. So ano nga ba ang mga uri ng suffering? Physical na pagdurusa, sakit ng katawan, karamdaman, injury. Example nito, pagdurusa ng may sakit na cancer. Pangalawa, emotional na pagdurusa, kalungkutan, heartbreak, pangungulila. Halimbawa nito, pagdurusa ng pag iniwan ka ng girlfriend mo or boyfriend mo. Isa na po siyang example ng suffering. So, mental na pagdurusa,
anxiety, depression, stress. So, halimbawa nito, pagdurusa dahil sa sobrang pressure sa buhay. Yun, isa na rin po siyang example ng suffering. Isa-suffer na po tayo doon. Apat, moral o spiritual na pagdurusa. Konsensya, pagkawala ng pananampalataya, existential crisis. Ito ay halimbawa pagdurusa ng taong nawalan ng tiwala sa Diyos. So, ano nga ba mga sanhi ng pagdurusa or ng suffering? Kakulangan sa pera o kabuhayan, kawalan ng mahal sa buhay, karamdaman o aksidente, diskriminasyon o karahasan, panlaloko or pagtataksil. So, si suffering daw ay isang masakit at mahirap na karanasan na maaaring maranasan nating mga tao. So, bahagi na to ng ating buhay. Pero sa kabila nito, posible rin tayong matuto, tumibay, at magmahal ng mas totoo. So, yun po si suffering. So, now let's proceed to the activity 8. So, in your activity 8, it is my bucket list. So, make a personal list of what you wish to do succeed. List them on your reflection notebook with your answer on the following question. So, hindi pala siya sa notebook, sorry. Sa bond paper nyo siya ilalagay. So, I have example here. So, ito yung mga example ng bucket list na isusulat nyo. So, and then this is the question na kailangan nyo sagutin. Why did you choose these things to be in your bucket list? Pangalawa, which among these do you feel is the easiest to accomplish in your lifetime and why? Pangatlo, which will be the most difficult to do? Why? So, sasabit nyo siya sa akin through PM. So, here's our rubrics on how to grade your activity. So, criteria, the paper relates entirely the assigned topic or issue. We have 5, 4, 3, 2, 1. So, the paper conveys a genuine personal view regarding the topic or issue. And the last one is the work is original. So, here's our rubrics on how to grade your activity. So, and that's our lesson 8. I hope you learned a lot in this lesson. So, if you have any question, clarification about this lesson, don't hesitate to ask me because I am your teacher. I will help you. So, thank you and goodbye. Have a nice day.